Ang orasan ng lolo sa dining room ng mga magulang ko ay laging masyadong malakas. Noong gabing iyon lang ang tuno na tumitik sa katahimikan na parang kamao sa nakalok na pinto. Umupo ako sa ulong mesa na siyang unang mali dahil ang upuang iyon ay para sa aking ina. Nakaupo siya sa kaliwa ko, ang kanyang panga ay gumagalaw sa wala, ang kanyang kalderetang baka ay lumalamig sa pagitan namin. Ang makamay nga aking ama ay patak sa mesa, na ipinindot ng mahigpit. Ang paraan kung paano mo pinipindot ang isang bagay na natatakot kang gumalaw. Ang maskarangang aking kapatid na si Lira ay gumuhit ng dalawang madilim na ilok sa ilalim ng kanyang nga mata. At hindi niya ito pinunasan. Ang tassel mula sa aking graduation cap ay tumama sa aking piski sa bawat paglingon ko ng ulo. Sa mesa sa harap ko, isang berdeng notebook na bukas sa isang pahina na puno ng equation at isang tumpok ng mga legal na dokumento na may logong isang law firm na wala silang narinig kailanman. 6 na linggo na ang nakalipas. Ako ay walang anak ng sinuman. Hindi sa anumang paraan na mahalaga. Matagal ko nang tumigil sa pagiging iyon noong panahong ang distansya sa pagitan ng bahay ng aking mga magulang sa Quezon City at ng aking apartment sa Cebu ay naging higit pa sa heografiya. Naging patakaran ito. Ako si Kai Rivera at nagtapos ako ang kolehiyo 4 na taon bago ang hapunan na iyon. Walang dumating. Sa umaga ng isara ang licensing deal, ang Cebu ay gumagawa ng kung ano ang ginagawa ng Cebu na ibinubuhos ang ulan ng pahilis laban sa mga bintanang hindi kailanman ganap na natutuyo. Mayroon akong 3 monitor na tumatakbo, bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang layer ng compression algorithm na ginugol ko 4 na taon sa pagpapino. Ang aking apartment ay ang uri ng lugar na tinatahanan ng isang tao kapag ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa loob ng kanyang sariling isip. Isang sofa, isang mug, isang standing desk, at isang shelf kung saan ang mga bagay ay pupunta upang balewalain. Sa shelf na iyon, nakatago sa pagetin ng router manual at isang kahon ng backup drives, ay isang shipping box na hindi ko kailanman binuksan. Sa loob nito ay isang graduation cap. Nagtunog ang aking telepono. Si Ruel Santos, VP NJ Infrastructure sa Global Tech. Sinagot ko sa pangalawang ring. Kai, tapos na. Legal ay pumayag ngayong umaga. 5 million kada buwan. Exclusive license. 3 taon minimum na may renewal options. Itinayo mo ang isang bagay na walang ibang makakagawa. Congratulations. Sinabi ko, salamat. Inilagay ko ang telepono sa mesa. Patuloy na tumama ang ulan sa bintana. 5 milyon kada buwan. Higit pa sa halaga ng bahay na aking mga magulang. 56 na beses. 14.8 milyon na nasa brokerage account na mula sa advance payment at pilot program. Minsan sinabi sa akin ng aking ina na hindi ako magiging anuman kundi isang secretary. Ang brokerage statement ay sumasalungat dito. Wala akong tawagan. Ang huling bahaging iyon ay hindi ganap na totoo. Tinawagan ko si Mira. Si Mira Santos ay naging roommate ko sa kolehiyo sa panahong halos hindi ko makatapos ang isang talata nang hindi nagre-rearrange ang mga letra sa pahina. Binabasa niya ng malakas ang aking textbooks habang nakukode ako. Ang kanyang boses ay dumadaloy sa aming dorm room sa hating gabi na isinasalin ang masalitang patuloy na nagugulo ng aking utak sa ma-sequence na hawa ng aking matainga. Bilang kapalit, tinulungan ko siyang mabuhay sa statistics. Siya ay isang startup attorney ngayon, matalas at maingat, at ang pinakamalapit na bagay na mayroon ako sa pamilya na hindi nagbabahagi ng aking apelyido. 5 milyon kada buwan, sabi niya, at narinig ko ang squeak ng kanyang upuan nang sumandal siya. Kai, naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ay ang aking infrastructure compression protocol ay hahawak sa data routing para sa 23% ng internet traffic sa Pilipinas. Ibig sabihin ay mayaman ka. Sabihin mo ang iba pa, mayaman ako.
Ngayon sabihin mo sa iyong mga magulang. Tumahimik ang apartment maliban sa ulan. Kinuha ko ang aking kape. Malamig ito. Malamig na ito sa loob ng 2 oras. Hindi nila maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi ko, o natatakot kang hindi pa rin sila magmamalasakit. May talento si Mira sa paghahanap ng load-bearing sentence sa anumang pag-usap at sabihin ito ng malakas bago handa ang sinuman sa bigat. Binago ko ang paksa. Pinayagan niya ako. Iyon ang isa pang bagay na magaling si Mira. Alam kung kailan itulak at kailan umatras at hayaan ang katahimikan na gawin ang trabaho nito. Hindi ako nakipag-usap sa aking mga magulang sa loob ng 8 buwan. Ang huling contact ay isang text mula sa aking ina noong Enero. Nakakuha si Lira ng partnership sa isang malaking firm. Akala ko gusto mong malaman. Tinitigan ko ito sa loob ng 30 segundo. Nag-type at binura ang mga sagot. 4 na taon bago ang licensing deal. Nagmaneho ako ng 3 oras pababa mula sa aking apartment patungo sa State University campus kung saan ko lang natapos ang computer science degree. 6 na taon ang kinuha upang makamit ito dahil full-time akong nagtatrabaho sa buong daan. Nagsusulat ng code para sa isang logistics company sa araw at kumukuha na night classes na nagtatapos sa alas 10 ng gabi. Nagmamaneho pawi sa dilim na may mga matang nananakit mula sa screen fatigue at ang isip ko ay patuloy na nagpaparser sa lecture notes na nire-record ko dahil 3 beses na mas matagal ang pagbabasa nito. 6 na taon para sa 4 na taong degree. Ako ay 24 at ipinagmamalaki ko ang sarili ko sa paraang wala akong bokabularyo para dito. Naangkop dahil ang bokabularyo ay laging ang bahagi ng wika na laban sa akin. Nag-save akong 2 upuan, row 14. Kaliwang bahagi, malapit sa aisle, upang hindi kailanganin ng aking ama na sumiksik sa sinuman sa kanyang masamang tuhod. Sinabi ko sa aking ina ang petsa ng 3 beses. Nag-text ako ng mga detalye. Nag-email. Ako NG parking map na may highlight na yellow ang handicap accessible entrance dahil hindi kailanman hilingin ang aking ama ang accommodation, ngunit papahalagahan ang hindi paglalakad sa gravel lot. Nagsimula ang seremonya sa alas 10. Sa alas 10 at 15, ang mga upuan ay wala pa ring laman. Sa alas 10 at kalahati, isang babaeng hindi ko kilala ay umupo sa isa sa mga ito at ngumiti sa akin nang may paumanhin. Ngumiti ako pabalik. Umupo ako sa natitirang bahagi ng seremonya na may mga kamay na nakatiklop sa aking kandungan at ang aking telepono sa silent dahil ayaw kong makita ang screen. Nang tawagin ang aking pangalan, lumakad ako sa stage na may parehong ekspresyon na suot ko mula nung ako ay 8 taong gulang. Kaya nakapaloob, isang mukha na dinisenyo upang hindi magbigay ng anuman. Ang palakpakan ay magalang, generic, ang tunog ng mga estranghero na pumapalakpak para sa isang taong makakalimutan nila sa susunod na pangalan. Pagkatapos, tumayo ako sa parking lot sa init. Ang aking gown ay basang kampawis at ang chap ay nasa ulo pa rin. At tinawagan ang aking ina. Sinagot niya sa ika-4 na ring. Narinig ko ang mga kubiertos sa background, mga boses. Si Lira ay tumatawa sa isang bagay na parang mula sa isang mundo na tumatakbo sa ganap na ibang orasan. Nasa anniversary brunch kami ni Lira, sabi ng aking ina. Alam mo naman kung paano ito. Nagtapos ako ngayon, nanay, isang paginto. Mas tahimik ang tunog ng kubiertos, parang lumipat siya sa ibang kwarto. Nang magsalita siya muli, ang kanyang boses ay may maingat na modulation na ginagamit niya kapag nagpapaliwanag siya ng isang bagay na itinuturing niyang obvious. Anak, ito ay degree mula sa State University. Si Lira ay may MBA mula sa isang prestigious school. Huwag nating gawing mas malaking bagay kaysa sa ito. Umupo ako sa aking sasakyan sa loob ng 45 minuto pagkatapos ng tawag na iyon. Walang laman ang campus sa paligid ko.
Mga pamilya na may mga lobo ang naglalakad, tumatawa, kumukuha ngang ngalarawan sa harap ngang fountain. Isang babae sa puting damit ay tumakbo sa kanyang ama at itinaas niya ito mula sa lupa. Bumalik ang chap sa kanyang kahon. Ang kahon ay pumunta sa shelf nang makauwi ako. Hindi ito gumalaw muli. Hindi sa loob ng 4 na taon hanggang sa gabi nang binuksan ko ito sa isang hotel room sa Quezon City at ang carton ay nag-crackle na parang isang bagay na nagising. Ang tawag sa telepono na nagbago sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay dumating noong Martes sa Setyembre. Isang technology journalist sa isang mid-tier publication ay sumulat NG artikulo tungkol sa bagong licensing deal ng Global Tech. Ang deal mismo ay balita. Ang nagpagawa nito na hindi karaniwan ay ang licensee ay isang solong individual, hindi isang kumpanya o university lab. Natakpuan ng journalist ang aking pangalan, ang aking larawan mula sa isang conference panel 2 taon na ang nakalipas kung saan nakatayo. Ako sa likod ng podium na may makamay sa bulsa dahil hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin sa mga ito sa mga presentasyon. Kasama sa artikulo ang halaga ang kontrata. Ito ay moderately viral sa tech circles. Na nanggangahulugang ito ay dumaloy sa LinkedIn. Na nanggangahulugang ito ay dumaloy sa general news feeds. Na nanggangahulugang sa Miyerkules ng hapon. Nakita na ito ang aking ina. Naktunog ang aking telepono sa 6:47 ng gabi, isang Quezon City area code na hindi ko nakita sa loob ng 8 buwan. Kai. Ang boses ng aking ina ay mainit, hindi ang kanyang karaniwang temperatura na tumatakbo sa pagitan ng lukewarm at clinical, depende sa kung kailangan niyang isang bagay o nagbibigay ng hatol. Ito ang boses na ginamit niya ng ako ay 12 taong gulang at gusto niyang bumaba ako at batiin ang kanyang book club. Anak, mainit, performance warm, kailangan nating mag-usap, family meeting bukas sa bahay. Makakapunta ka ba? Nakatira ako sa Cebu, nanay. Kung gayon sa Huwebes, Biyernes sa pinakabago. Mahalaga ito, kay pamilya. Sinabi niya ang salitang pamilya sa paraan ng sinasabi ng ilang tao ang please na parang ito ay isang susi na makakabukas sa anumang lock. Sa aking karanasan, ang mga lock na binubuksan nito ay madalas na humahantong sa mga kwarto kung saan inaasahan na ako ang magbabayad ng isang bagay. Iisipin ko, sabi ko, huwag masyadong matagal. Pupunta si Lira. Lahat tayo ay makakasama. Tulad ng dati. Kapag ang dati ay nangangahulugan na ako ay nagluluto sa kusina habang si Lira ay nagbubukas ng mga regalo sa sala. Kapag ang dati ay nangangahulugan ng mga Pasko, kung saan ang aking mga regalo ay practical at ang kay Lira ay aspirational. Kapag ang dati ay nangangahulugan ng photo wall na lumalaki ng mas mataas sa mga tagumpay ni Lira at ang aking bahaging ang dingding ay nananatiling blanco, isang patch na beige na pintura na tumutugma sa natitirang, bahaging ang bahay ng perpekto kaya walang hulaan na may nawawala. Nagbook ako ng flight ng gabing iyon, ngunit hindi bago tinawagan si Mira. Kailan huling tumawag sa iyo ang iyong ina nang hindi gustong humingi ng isang bagay? Tanong ni Mira. Nag-scroll ako pabalik sa aking call history. Buwan-buwan sa walang laman. Ang sagot ay kailanman. Bawat tawag sa nakaraang dekada ay may request na naka-embed dito. Parang kawit sa loop ng pain, pumunta sa birthday ni Lira, magdala ng putahe para sa Easter. Maari mo bang ipadala ang pera para sa pagayos ng aircon dahil walang trabaho ang asawa ni Lira? Kailanman ay hindi lang pag-uusap. Kailanman ay hindi isang tawag sa Martes na gabi na nagsisimula sa kumusta ka? At ibig sabihin ito. Nakita niya ang artikulo. Sabi ko, siyempre. Gusto kong pumunta. Tahimik si Mira sa loob ng 3 segundo. Kung gayon pumunta, ngunit pumunta bilang ang taong naktayo ng algorithm na iyon, hindi bilang ang babaeng umupo sa parking lot. Pagkatapos naming mag-hang up, naglakad ako sa shelf at kinuha ang shipping box.
Ang tape ay luma at nagcrackle nang hilahin ko ito. Sa loop, ang chap ay madilim na asul, medyo maalikabok. Ang tassel ay nanatiling sariwa dahil hindi kailanman hinawakan. Inilagay ko ito sa kitchen counter at tinitigan ito ng matagal. Ang paraan kung paano mo tinitingnan ang isang bagay na daladala mo nang hindi hinahawakan. Isang bagay na walang timbang sa iyong maga kamay ngunit mabigat sa iyong dibdib sa loob ng 4 na taon. Kinabukasan ay nasa opisina ni Mira ako at siya ay nasa lawyer mode na. Mayroon siyang yellow legal pad na puno nga. Tanong at isang pen na patuloy niyang kinakagat sa kanyang ngipin. Pag-usapan natin ang iyong exposure. Sino ang may kalaman sa iyong financial situation? Ikaw, ang aking accountant, si Ruel sa Global Tech. Ngayon ay halatang ang internet. Ang iyong mga magulang ay walang legal na claim sa iyong kita. Ikaw ay 28 taong gulang, walang asawa, walang dependents. Ang iyong mga assets ay nasa iyong pangalan lamang. Ang iyong kumpanya ay single member LLC. Ngunit gusto kong maging maingat. Kinuha niya ang isang template mula sa kanyang drawer. Standard NDA. Kung gusto nilang maging kasangkot sa iyong financial life, sa anumang kapasidad, pirmahan muna nila ito. Pinoprotektahan ka nito mula sa verbal agreements, implied promises, at sinumang mag-claim, mamaya na ang isang hapunan ay bumubuo ang kontrata. Isinilid niya ang dokumento sa kanyang mesa. Inilagay ko ito sa aking bag nang hindi binabasa. Mukhang overkill ito sa oras na iyon, parang pagdadala ng payong sa disyerto. Isang bagay pa, sabi ni Mira, at ang kanyang boses ay lumipat sa mas mababang register na inilaan niya para sa manatuklasan na inaasahan niyang reaksyonan ko. Ang consulting firm ng iyong kapatid, Rivera Strategic. Kinuha ko ang public filings ngayong umaga at walang revenue sa loob ng 9 na buwan. 2 empleyado ang nag-resign at mayroong isang linya ng item na 1.34 million sa records ng Family Trust na tumutugma sa serya ng quarterly transfers. Inikot niya ang kanyang laptop upang harapin ako. Ang iyong mga magulang ay nagpopondo sa negosyo ni Lira sa loob ng 2 taon. 340,000 piso mula sa Rivera Family Trust. 340,000 piso. Ang rough patch ni Lira ay nakakahalaga ng higit pa sa buong edukasyon ko sa kolehiyo, kasama ang 2 dagdag na taon ng night school. Ang student loans na binayaran ko sa pamamagitan ng pagsusulat ng koda sa alas 4 ng madaling araw at bawat pagkain na nilaktawan ko dahil mas mahal ang textbooks kaysa sa groceries. Inilagay ko ang numerong iyon sa aking bulsa sa parehong paraan na inihain ko ang karamihan ng data ng tahimik, malinis para sa retrieval kapag kinakailangan ng kondisyon. Habang nag-iimpake para sa flight patungong Quezon City, natakpuan ko ang berdeng notebook sa isang kahon ng malumang bagay na matagal ko nang balak itapon sa 3 apartment moves at 2 time zones. Ang cover ay malambot mula sa mga taon ng pahawak. Ang wire spine ay baluktot sa isang anggulo na nakmumungkahing debosyon o pinsala, depende sa iyong pagbabasa. Sa loob, mga equation, diagrams, flowcharts na iginahit sa lapis, at sa unang pahina sa sulat kamay na hindi akin, isang inscription, ang sulat kamay ng aking ama malit at mabilis. Para kay Kai, na nakakakita ng mga bagay ng iba. Ibinigay niya sa akin ang notebook na iyon nang ako ay 12. Sa panahong iyon, napagpasyahan na ng aking mga magulang na ako ang mabagal. Ang ebidensya ay pare-pareho at mapanganib ayon sa kanilang pamantayan. Hindi ako makabasa ng malakas ng hindi natitisod, hindi makabaybay ng basic na mga salita ng pare-pareho, hindi makahabol kay Lira na nagbabasa ang chapter books sa 6 na taong gulang at nagsusulat ng essays sa 8. Walang gumamit ng salitang dyslexia hanggang sa isang college advisor ay nakmungkahi ng testing ng ako ay 20. Sa panahong iyon, ang aking ina ay nakasulat na ng opisyal na family narrative. Si Lira ang matalino. Si Kai ang iba. Ang narrative ay malinis, mahusay, at ganap na mali.
Ngunit ang pagwawasto nito ay mangangailangan ng uringang atensyon na inilaan ng aking mga magulang ng eksklusibo para sa kanilang panganay. Ngunit ang aking ama sa mga Sabado ng umaga ay magmamaneho sa akin patungo sa isang karinderya sa isang kalye malapit at I set up ang kanyang lumang laptop sa isang mesa malapit sa bintana kung saan pinakamainam ang liwanag. Tinuruan niya akong basic, pagkatapos Python, pagkatapos ang fundamentals ng data structures. Hindi niya kailanman ipinaliwanag kung bakit. Hindi niya ito inilagay bilang kabayaran o therapy o remediation. Ipinakita lang niya tuwing Sabado kasama ang laptop at dalawang order ng itlog at isang pasensya na hindi niya ipinapakita sa anumang ibang oras sa linggo. Ang notebook ay para isulat ang mga ideya na hindi ko masabi ng malakas. Ang mga iyon na masyadong mabilis para sa aking bibig na mahuli. Bawat linya ng aking compression algorithm ay nagsimula sa notebook na iyon. Lahat. Si Mira ay nasa FaceTime nang itaas ko ito. Ano iyan? Tanong niya, sumandal. Sinabi ko sa kanya, mayroon bang isang larawan mo sa bahay na iyon? Tanong niya. Maingat kong inilagay ang notebook. Ang paraan kung paano mo inilalagay ang isang bagay na maaring masira kung tumama ito sa maling ibabaw. Wala. Nagbago ang ekspresyon ni Mira ng isang segundo, isang pagipit sa paligid ng kanyang mga mata na lumalabas sa tuwing ang aming mga pag-uusap ay humahawak sa bagay na dala niya. Ang kanyang pamilya ay hindi nakipag-usap sa kanya sa loob ng 6 na taon. Hindi mula nang piliin niya ang law school kaysa patakbuhin ang family restaurant sa isang bayan sa labas ng Maynila. Ang kanyang ina ay patuloy na gumagawa ng sauce tuwing linggo. Si Mira ay patuloy na naamoy ang makamatis sa kanyang pagtulog kung minsan. Kahit papaano ay pupunta ka, sabi niya. Hindi ko magawa. Ang Quezon City sa Octubre ay mo'y pareho sa dati. Ang Mazampaguita ay lumampas na sa kanilang peak, mainit na aspaltado, ang mahinang tamis ng dryer sheets ng isang tao sa pamamagitan ng screen door. Ang hangin ay sapat na makapal upang nguyain. Nag-rent ako ng sasakyan sa airport at nagmaneho pasulong sa bahay nga aking mga magulang nang hindi humihinto sa pamamagitan ng front window. Nakikita kahit mula sa kalye ay ang photo wall. Maaari kong iguhit ito mula sa memorya. Ang diploma ni Lira mula sa prestigious school ay nasa gitna sa antas ng mata. Ang kanyang wedding portrait sa ibaba nito at sa kanan na may asawa sa coat ng doktor at isang ngiti na napakaputi na parang backlit. Ang kanyang marathon medal sa isang shadow box. Isang family photo mula sa ilang Pasko kung saan lahat ay nagsusuot ng matching na damit. Kasama ako, bagaman ako ay nasa gilid ng frame, half-crop ng border. Ang aking mukha ay bahagyang natakpan ng door frame na hindi inayos ng photographer. Wala nang iba pa sa akin. Hindi isang report card, hindi isang graduation photo, hindi kahit isang pagbanggit. Ang dingding ay nagsasabing kwento na pinili ng aking ina na sabihin, at ako ay hindi isang karakter dito. Nagmaneho ako patungo sa blok kung saan ang karinderya sa dating kalye. Ito ay isang nail salon ngayon. Ang mukha ang gusali ay nai-rearrange sa isang bagay na hindi makilala. Ang bintana kung saan kami nakaupo ng aking ama, pinalitan ng neon sign na nag-advertise ng gel manicures. Ang booth ay nasa sulok sa ilalim ng isang orasan na tumatakbo ng 7 minuto ng mabilis. Ang aking ama ay derating muna. I set up ang laptop at makakaroon na aking itlog na hinihintay sa oras na ako ay dumulas sa upuan sa harap niya. Hindi siya nagdadala ng trabaho, hindi niya tinitignan ang kanyang telepono. Sa loop na 3 oras tuwing Sabado, mayroon ako na kanyang buong atensyon na isang mapakukunan na napakabihirang sa bahay na iyon kaya. Nakachatalog ko ang bawat instance nito sa paraan ng isang siyentipiko na nagdodokumento ng isang endangered species. Ang coffee shop. Sa kabila ang kalye ay may outdoor seating at makatuwirang wifi. Umupo ako sa ilalim ng awning at binuksan ang aking laptop
na binubuksan ang public filings para sa Rivera Strategic Consulting, LLC. Ang mga numero ay nakumpirma kung ano ang natakpuan ni Mira na may karagdagang detalye na nakpapatalas at nakpapangit ng larawan. 12 quarterly transfers mula sa Rivera Family Trust. Average ng 28,000 tatlong daan kada isa, kabuwang tatlong daan at 39,600 na daan sa loob ng 24 na buwan. Ang trust ay itinatag ng aking lolo. Isang taong nagpatakbo ng isang printing company sa loob ng 40 taon at inilagay ang mga kita sa isang trust na itinalaga para sa edukasyon at advancement ng mga Rivera descendant. Ang aking edukasyon, ang aking advancement, ay hindi kailanman naglabas ng isang sentimo mula sa pondong iyon. Hindi nang nagtatrabaho ako ng night shift sa logistics company upang bayaran ang tuition. Hindi nang kumakain akong ramen sa 3 pagkain sa isang araw sa aking ika-5 taon ng kolehiyo dahil ang gastos sa textbook ay lumampas sa aking grocery budget. Hindi nang tanong ko minsan sa aking ina kung may family money na makakatulong sa paralan at sinabi niya. Iyan ang college fund ni Lyra, Kai. Si Lyra ang may academic future. 6 na taon night school at overtime at alas 4 ngang. Madaling araw na coding sessions at ang trust na. Itinakda ngang aking lolo upang tulungan ang mga descendants tulad ko ay nasifan upang panatilihing buhay ang negosyo ni Lyra habang ito ay gumagawa ng zero revenue at nawawalan ng mga empleyado. Ang irony ay structural. Ang pera na itinalaga para sa edukasyon ay nakpondo sa isang kumpanya na nabigo dahil ang kanyang tagapagtatag ay naedukahan ng lampas sa kanyang kakayahan ng isang sistema na pinahahalagahan ang credentials kaysa kakayahan. Si Lyra ay may MBA mula sa prestigious school. Ako ay may algorithm. Ang trust ay nagpondo sa maling investment. Ang kape na in-order ko ay nanatiling hindi hinawakan hanggang ito ay malamig. Tinitigan ko ang mga numero sa aking screen at ginawa ang math sa paraan ng ginagawa ko ang lahat ng math. Automatiko, compulsively. 339,600 na hinati sa 4,200 na kinita ko kada buwan sa loob ng 6 na taon na night school. Iyon ay 81 buwan ng aking kita. Halos 7 taon ng aking pagawa na ginugol sa rough patch ni Lyra. Isinara ko ang laptop at pinanood ang trapiko na dumadaan sa kalye sa loob ng ilang sandali. Ang nail salon ay kumikinang naping sa paglaho ng liwanag kung saan ang karinderya ay dating kumikinang na dilaw. Sa gabing iyon sa aking hotel room, naktunog ang aking telepono. Ang caller ID ay tatay. Kay, ang kanyang boses ay mababa. Ang paraan na ito ay nagiging kapag tumatawag siya mula sa garahe kung saan hindi marinig ni nanay sa tunog ng anumang proyekto na pinagpapanggap niyang ginagawa. Nakita ko ang artikulo. Gusto kong tawagan ka mismo bago bukas. Siya, palagi kong alam na matalino ka, Kai. Palagi kong alam, gumawa ang aking dibdib ng isang bagay na komplikado, isang pagikpit na maring galit o pasasalamat. At ang katotohanan na hindi ko mahiwalay ang dalawa ay sarili nitong uri ng data. Ang uri na sumisira sa malinis ng mga modelo. Ito ang hinintay ko. Ang eksaktong pangungusap mula sa eksaktong taong ito, 8 salita, at bawat isa ay tumama ng eksakto kung saan itinatarget. Ang meeting bukas, patuloy niya, at ang init sa kanyang boses ay bahagyang nag-recalibrate na kinuha ang isang talan ng layunin na wala run isang sandali na ang nakalipas. Ang iyong nanay ay may ilang ideya kung paano mo matutulungan ang negosyo ni Lyra. Siya ay stress tungkol dito. Sa tingin ko kung marinig mo ang plano, maaari itong magsama-sama ng pamilya. Maaari itong maging mabuti para sa lahat. Ang paghihpit sa aking dibdib ay lumaya, ngunit hindi sa direksyon ng ginhawa. Hindi siya tumatawag upang kilalanin ako. Siya ay nagpapalambot ng runway upang ang eroplano ni nanay ay makarating ng walang turbulence. Ang init sa kanyang boses ay tunay, na ginagawa itong mas masahol dahil
Ang tunay na init na inilalagay sa serbisyo ng agendang ibang tao ay isang tiyak na uring pagkakanulo na walang malinis na pangalan. Nandun ako, sabi ko, at nahang up. Umupo ako sa gilid ng hotel bed at tinitigan ang aking bag kung saan ang NDA ay nasa folder nito. Ang dahilan kung bakit pinilit ni Mira ito ay hindi na abstract. Ito ay nasa aking call log. Nasuot ang boses ng aking ama. Nag-text ako kay Mira. Tumawag si tatay. Siya ay nagpapatakbo ng advance ops para kay Nene. Ang meeting ay tungkol sa kumpanya ni Lira. Sagot niya sa 12 segundo. Halata, nandito ka pa rin ba? Oh, kung gayon tandaan, hindi mo sila utang na performance. Utot mo sa iyong sarili ang katotohanan. Ang lahat ng iba ay opsyonal. Inilagay ko ang telepono sa nightstand at tinitigan ang kisame. Ang hotel room ay big sa paraan ng lahat ng hotel room ay bigs. Agresibong neutral, isang espasyo na dinisenyo upang hindi maging sa sinuman. Ginugol ko ang karamihan ng aking buhay sa espasyo na tulad nito. Kwarto na temporaryo sa disenyo. Apartment na hindi ko kailanman pinalamutian dahil ang pagpapalamuti ay nagpapahiwatig ng permanence. Adding permanence ay nagpapahiwatig ng paniniwala na karapat-dapat akong manatili sa isang lugar. Ang aking apartment sa Cebu ay may standing desk, isang mug, at isang shelf na puno ng bagay na binabalewala ko. Ang hotel room na ito ay may parehong enerhiya, lamang na may mas magagandang bedsheets. Ang berdeng notebook ay nasa mesa. Binuksan ko ito sa isang random na pahina at natagpuan ang isang diagram na iginuhit ko sa 14. Isang rudimentary flowchart para sa pag-sort na data ayon sa kategorya. Ang mga arrow ay hindi pantay. Ang mga kahon ay lopsided. At sa margin ay isinulat ko ang isang nota sa sarili ko sa malalaking letra. Gawing mas mabilis. 14 na taong gulang, nakaupo sa booth ng karinderya na may itlog, sinusubukang gawing mas mabilis ang isang bagay. Ang kompresyong algorithm na binabayaran. Global Tech ng 56 na milyon kada taon ay nagsimula sa impulsong giyon. Gawing mas mabilis, gawing mas maliit, panatilihin lamang ang mahalaga, itapon ang natitira. Ang aking buong metodolohiya ay ipinanganak mula sa pangangailangan ng isang 12 taong gulang na bawasan ang ingay upang ang signal ay makapasok. Tinuruan ako nito ng dyslexia. Ang pasensya ng aking ama ay nagbigay sa akin ng tool. Ang pagwawalang bahala ng aking ina ay nagbigay ng gasolina. Kinabukasan ng umaga, nagtunok ang aking telepono sa alas 7, si Lira. Sinabi sa akin ni nanay ang tungkol sa iyong deal, ang kanyang boses ay strained. Ang tiyak na strain ang isang taong na coach sa vulnerability. Masaya ako para sa iyo, Kai. Talaga. Ngunit kailangan kong tanungin ka ng isang bagay. Umupo ako sa gilid ng hotel bed at nahintay. Ang air conditioner ay humuhuning ang kanyang flat neutral na hum. Ang tuno ng isang makina na walang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa kwarto na pinapalamig nito. Ang aking firm ay dumadaan sa isang rough patch. Si nanay at tatay ay tumutulong, ngunit sila ay tapos na. 340,000 at ang runway ay pa rin maikli. Tumigil siya at narinig ko ang kanyang pahinga na mabilis at mababaw. Ang respiratory signature ng isang rehearsed confession. Kung maaari kang mag-invest, hindi magbigay, mag-invest, ito ay magbabago ng lahat para sa amin. Maaari kang maging partner. 40% equity. 40% ng ano? Ang iyong public filings ay nagpapakita ang walang revenue sa lubang 9 na buwan. Katahimikan. Kung gayon hinila mo ang aking filings. Sila ay public. Lira, isa pang katahimikan. Mas mahaba sa oras na ito, at nang magsalita siya muli, ang coaching ay nawala, at isang bagay na mas bihira ay nagpapakita. Utot mo ito sa pamilya Kai, sinusuportahan ka namin. Pinayagan ka naming tumira sa basement habang ginagawa mo ang iyong maliit na computer thing. Iyon ay 2 taon ng renta na hindi mo binayaran. Ang aking maliit na computer thing.
Ang parirala ay dumating na may precision ng isang quoted text, isang bagay na direktang inilabas mula sa bokabularyo ng ating ina at inilagay sa bibig ni Lira na parang hiniram na tool. Si Lira ay nagbabasa mula sa script ni nanay. Ang tanong ay kung narinig niya ang sarili niya na ginagawa ito. Mayroon pa bang iba? Tanong ko. Mayroon akong business plan na handa. Tinulungan ako ni nanay na i-compile ito. Mari kong ay email. Ito, bago ang meeting upang ma-review mo ang mga numero. Huwag magabala, sabi ko, at siya ang unang naghanggup na nagkumpirma na ang pag-usap ay hindi sumunod sa outline na ibinigay ni nanay. Tinawagan ko si Mira. Sinagot niya bago ang pangalawang ring na nangangahulugang inaasahan niya ang tawag o hindi niya inilagay ang kanyang telepono mula nung nakaraang gabi. Pareho ay posible. Ang meeting ay isang shakedown. Sabi ko, alam ko, natakpuan ko, ang isa pang bagay ngayong umaga. Ang kanyang boses ay may proporsyonal na flatness. Ang kontroladong register kan ginagamit niya kapag nagahatid ng manatuklasan na inaasahang tatama ng malakas. Ang Facebook ni nanay, ipinost niya ang artikulo tungkol sa iyong deal kahapon. Ang caption ay, napaka-proud sa aking brilyanteng anak na babae. Hindi malayo ang mansanas sa puno. 47 likes. Ang iyong tiya ay na-comment. Dapat ay napaka-proud mo. Sumagot si nanay. Palagi naming alam na magagawa niya ang malalaking bagay. Palagi naming alam na magagawa niya ang malalaking bagay. Mula sa isang babae na tinawag ang aking graduation na pag-aaksaya ng oras. Mula sa isang babae na hindi tumawag sa aking numero sa loob ng 8 buwan. Mula sa isang babae na nagpondo sa failing na kumpanya ni Lira sa halagang 340,000 piso mula sa isang trust na nagdadala ng pangalan ng aking lolo habang ako ay nagtatrabaho ng double shifts upang bayaran ang tuition na hindi niya kailanman inalok na saklawin. Hindi ako nagsalita ngang anuman sa loob ngang ilang sandali. Nanatili si Mira sa linya. Naglakad ako patungo sa banyo at umupo sa sahig. Ang mga tila ay malamig sa pamamagitan ng aking jeans. 17 puting tile, tatlong cracked, isa na may chip na hugis, Binilang ko sila dahil ang pagbibilang ang ginagawa ko kapag tumigil ang mundo sa paggawang ang sentido. Kapag ang data inputs ay napaka-kontradiktoryo na walang algorithm ang makakapag-reconcile sa kanila sa isang coherent na modelo. Ang aking makamay ay nanginginig, at ang pagyanig ay walang kinalaman sa temperatura. Ito ay structural, parang ang framework, na itinayo ko para sa aking buong competence, ay nagvibrate sa isang frequency, na hindi ito dinisenyo. Ang graduation cap ay nasa counter ng banyo kung saan ko ito iniwan ng umagang iyon. Ang tassel ay nakabitin sa gilid, perpektong tahimik. Inabot ko at hinila ito sa aking kandungan, na hinahawakan ito laban sa aking dibdib gamit ang parehong makamay. Ang carton ay mainit mula sa counter at ang tela ay magaspang laban sa aking mga palad. Ang aking pahinga ay naging mababaw. Pagkatapos ay mabilis, masyadong mabilis para sa daming ang oksigen na nasa kwarto. Dalawang walang laman na upuan sa room 14, kaliwang bahagi malapit sa isla. Ang tunok ngam gakubierto sa pamamagitan ng speaker ng telepono habang si Lira ay tumatawa sa isang kwarto na wala ako. Huwag nating going mas malaking bagay kaysa sa ito. At 47 like sa isang Facebook post mula sa isang babae na hindi kailanman sa loob ng 28 taon ay nagpost ng isang larawan sa akin. Nag-click ang air conditioning unit. Ang malamig na hangin ay gumala sa aking basang muka, na natagpuan ang mga track bago ko na rehistro na may nahulog. Inipit ko ang aking mga palad sa tila floor, na naramdaman ang mga groove lines sa ilalim ng aking mga daliri na parang mga tahing isang bagay na binuo mula sa mga piraso na halos ngunit hindi ganap na makasya. Tumayo ako, hindi dahil tapos na ang sandali, dahil ang pagtayo ay ang susunod na bagay sa sequence. At palagi akong mas mahusay sa pag-execute ng susunod na hakbang kaysa sa pagproseso ng kasalukuyan. Si Mira ay patuloy na nasa linya. Nandito ako, sabi niya. Wala nang iba.
Ang pinakamagandang bagay na sinabing sinuman sa akin sa loob ng mabuwan, at ito ay dalawang salita mula sa isang babae na hindi kahit na kamag-anak sa akin. Pupunta ako sa meeting. Sabi ko, alam ko na gagawin mo. Sa gabing iyon, nahiga ako sa hotel bed na may bukas na berdeng notebook sa tabi ko. Ang kisame ay may texture sa paraan ng lahat ng hotel chillings ay may texture. Parang may isang taong pinindot. Ang espongha ditong 1,000 beses at tinawag itong disenyo. Ang sulat kamay ng aking ama sa loop ng cover. Para kay Kai, na nakakakita ng nga bagay ng iba, tinrace ko ang mga letra gamit ang aking hintuturo, ang tinta ay bahagyang nakaangat mula sa presyon ng kanyang pen. Isinulat niya ito ng mabilis ng walang seremonya. Ang paraan niya paggawang lahat ng mabait sa pribado, sa mga margin kung saan hindi makikita o kritisahin o kunin ang kredito ni nanay. Ang katotohanan na tinatakbuhan ko ay hindi komplikado. Ito ay mabigat lamang. Hindi ko itinayo ang compression algorithm upang malutas ang isang technical problem. Bagaman, ito ay nalutas. Ito nang may precision. Na nagpag-isip muli sa mga senior engineers sa Global Tech tungkol sa kanilang mga pagkakalang tungkol sa data throughput. Itinayo ko ito upang patunayan na hindi ako tanga. Bawat variable ay isang rebutal. Bawat function ay isang talata na hindi ko masulat sa wika na ginagamit ng lahat. Ang aking buong karera, ang aking kumpanya, ang aking 56 na milyong licensing contract, lahat nito ay isang tugon sa isang pangungusap na sinabi ngang aking ina ng ako ay 8 taong gulang at hindi makabasa ng malakas ang salitang Pebrero sa harap ng kanyang book club. Siguro si Kai ay hindi lang para sa paralan. Hindi siya kinorek ng aking ama. Sa halip binigyan niya ako notebook, isang pribadong wika upang palitan ang publiko na patuloy na naganulo sa akin. At dito ako, isang dekada at kalahati mamaya, tungkol nang pumasok sa kanilang dining room na may malegal na dokumento at financial records at isang sombrero na hindi ko kailanman isinuot, na hinihiling sa kanila na kilalanin kung ano ang itinayo ko gamit ang wika na ibinigay nila sa akin ng aksidente. Lumiko ako sa gilid. Ang wire spinning notebook ay naipit sa aking bisig. Kahit na sabihin nila ang mga salita, kahit na tignan ako ni nanay sa mata at sabihin, mali kami, Kai. Ikaw ay brilyante, mahalaga ka. Hindi ito pupuno sa espasyo dahil ang espasyo ay hindi hugis ng kanilang pag-apruba. Ito ay hugis ng 10 taon ng katahimikan. Isang dekada ng walang laman na upuan at hindi nasagot na texts at mga holiday na ginugol sa isang apartment, sa Cebu na nanonood in ulan na gumagawa ng mga pattern sa salamin, habang ang mga tagumpay ni Lyra ay umakyat sa photo wall at ang akin ay hindi na itala. Walang isang pangungusap ang makakakompress ng napakaraming kawalan sa isang bagay na sapat na maliit upang dalhin. Ako ay eksperto sa compression. Ito ay lampas sa algorithm. Pupunta pa rin ako sa meeting, hindi para sa kanilang pag-apruba, hindi para sa paghihiganti. Pupunta ako dahil ang katotohanan ay nasa aking bag at sa aking laptop, at sa notebook, sa tabi ko. At ito ay karapat-dapat na umiral sa parehong kwarto, bilang ang mga taong nakunwaring wala ito. Sasabihin ko sa kanila kung ano ang natakpuan ko tungkol sa pera, tungkol sa Facebook post, tungkol sa graduation at ang basement at ang firm ni Lyra at ang trust fund na hindi kailanman nagpondo sa tiwala na sinuman maliban kay Lyra. At pagkatapos ay alis ako, hindi nang may slam, nang may katotohanan. Umupo ako. Kinuha ang graduation cap mula sa counter ng banyo at inilagay ito sa aking ulo. Sa hotel mirror, mukha akong eksaktong kung ano ako. Isang babae na nakatapos 4 na taon na ang nakalipas, na dinaluhan ng walang sinuman at sa wakas ay handang isuot ang ebidensya. Ang pagmamaneho mula sa hotel patungo sa bahay ng aking mga magulang ay tumagal ng 22 minuto sa mga kalye na maaari kong i-navigate ng nakapikit.
Ang mga sampagwita ay nawawalan ng kanilang huling petals, ang mga sidewalk ay natatakpan ng brown. Ang berdeng notebook ay nasa aching bag sa backseat. Ang NDA ay nasa folder sa passenger seat. Ang graduation cap ay nasa aching ulo, at iniwan ko ito roon nang bumaba ako sa sasakyan, naglakat pataas. Sa tatlong front steps na may crack na pangalawang riser na matagal nang balak ayusin ng aking ama sa loob ng walong teon at tinunog ang doorbell ng isang bahay na hindi kailanman ganap na akin. Binuksan ni nanay ang pinto. Ang kanyang gamata ay agad na napunta sa cap at isang bagay na gumalaw sa kanyang mukha ng mabilis na parang anino sa tubig. Pakalito muna, pagkatapos ay isang flicker na hindi ko may kategorya. At pagkatapos ang ngiti, ang hostess smile, ang isa na ginagamit niya para sa mga kapitbahay at real estate agents at sinumang kailangan niyang i-manage sa isang partikular na impresyon. Ano iyan sa iyong ulo? Ang aking graduation cap mula 4 na taon na ang nakalipas. Walang tao roon upang makita ito, kaya naisip ko na isuot ito ngayon. Lumitaw si tatay sa hallway sa likod niya. Nakita niya ang cap at tumigil sa paglalakad. Ang kanyang kaliwang kamay ay napunta sa doorframe sa paraan na ito ay dating napupunta sa steering wheel sa mga Sabado ng umaga, na hinahawakan ang isang bagay na solid habang isang komplikadong bagay ay dumaan sa kanya. Pasok ka, sabi ni nanay, na lumihis ng may practice pivot na inilagay siya sa pagitan ko at ng photo wall, bagaman hindi sapat na mabilis. Nakita ko ito habang dumaan ako. Ang diploma ni Lira mula sa prestigious school, ang kanyang wedding portrait, ang kanyang marathon medal, ang Christmas photo na may aking muka na half-crop sa gilid. Ang dingding ay isang pangungusap na isinusulat ng aking ina sa loob ng 30 taon at ako ay hindi sa grammar. Ang dining room table ay nakaset para sa apat. Kalderatang baka sa gitna dahil laging ginagawa ni nanay ang kalderata kapag gusto niyang maging mainit at familial ang kwarto, ang paraan ng isang set designer na pumipili ng props bago tumaas ang kurtina. Si Lira ay nakaupo sa kanyang karaniwang lugar. Ang mga kamay ay nakatiklop sa paligid ng isang baso ng tubig. Ang kanyang mga kuko ay nakagat hanggang sa mabilis. Mukha siyang pagod sa paraan na hindi malulutas ng makeup, ang uringang pagkapagod na nagmumula sa pagdadala ng isang bersyon ng sarili na masyadong mabigat para sa frame. Umupo si nanay at nagsimula bago pa man matapos ni tatay ang pahila ng kanyang upuan, na nagsasabi sa akin na ang agenda ay masikip at ang timeline ay sa kanya. Well, lahat tayo ay makakasama ngayon at iyon ang mahalaga. Inabat niya sa ilalim ng mesa at naglabas ang isang nakaprint na dokumento, spiral bound, na may Rivera Strategic Growth Investment Proposal sa cover sa parehong font na ginamit ng dating consulting website ni Lira. Isinilit niya ito sa mesa patungo sa akin gamit ang parehong makamay, isang gesture na sabay na nagalok ng instruksyon. Ang firm ni Lira ay nanggangailangan ng 20,000 piso na investment upang mag-stabilize at mag-restructure. Ito ay family matter kay. Ang pamilya ay tumutulong sa pamilya. Ang prospectus ay nasa pagitan namin na parang isang maliit na well-dressed ultimatum. Hayaan ko itong manatili roon. Binuksan ko ang aking folder at inilagay ang NDA sa mesa sa tabi ng prospectus ni nanay. Ang dalawang dokumento ay nakahiga sa tabi-tabi, dalawang bersyon ng parehong pag-usap na tumuturo sa makasalungat na direksyon. Bago tayo mag-usap tungkol sa family investments, sabi ko gusto kong lahat ay pumirma nito. Tinitigan ni nanay ang dokumento nang hindi ito inaabot. Ang kanyang reading glasses ay nasa chain sa paligid ng kanyang leeg at iniwan niya ito roon na parang ang pagsusuat nito ay nangangahulugan ng pakuha ng dokumento ng seryoso. Ano ito? Isang non-disclosure agreement na standard para sa sinumang gustong maging kasangkot sa aking financial life. Kami ang iyong mga magulang, Kai, hindi business partners. Hindi kayo naging mga magulang ko sa loob ng 10 taon. Pinunungang orasan ng lolo ang katahimikan.
Isang beses na lumaki ang nostrils ni nanay. Isang mikroekspresyon na hindi niya kailanman nakontrol, ang parehong telanaw na sa bawat counterattack na nasaksihan ko sa mesa na ito. Ang lahat ng mayroon ka, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mababa ngayon na recalibrate sa pitch ng autoridad na ginagamit niya kapag inaasahan niyang sumang-ayon ang kwarto. Mayroon ka dahil sa pamilyang ito. Pinakain ka namin. Pinatira ka namin. Binigyan ka namin ng bawat oportunidad. Pinayagan ninyo akong matulog sa basement sa loob ng 2 taon habang itinayo ko ang isang compression algorithm na ngayon ay lisensyado sa pinakamalaking technology company sa kontinente. 56 na milyon kada taon at tinawag ninyo itong aking maliit na computer thing ng higit sa isang beses. Inulit ito sa akin ni Lira sa telepono kahapon. Kaya ang parirala ay buhay at maayos sa bahay na ito. Hindi ko kailanman sinabi iyon. Ang kanyang baba ay tumaas. Ang kanyang mga mata ay tuyo at matalas at ganap na tiyak. Ang mga matang isang babae na na-edit ang kanyang sariling memorya ng lubusan na ang original na draft ay wala na. Sinabi mo ito sa Thanksgiving 5 taon na ang nakalipas nang tanungin ni Tito Paul kung ano ang ginagawa ko para sa trabaho. Sinabi mo ito muli nang sinabi ko sa iyo na nagsisimula ako ng sarili kong kumpanya. Sinabi ito sa akin ni Lira sa telepono kahapon ng umaga na nangahulugang ito ay patuloy na ginagamit. Pinanatili ko ang aking boses na level, ang parehong pitch na ginagamit ko sa technical presentations, kung saan ang data, ang gumagawa ng trabaho at ang delivery ay hawak lamang ang pinto. Ang parirala ay pag-ari ng bahay na ito, nanay. Ang pagtanggi ay hindi ito tinatanggal sa record. Napatalon si Lira. Ang tingin ni tatay ay bumaksak sa mesa. Ang bibig ni nanay ay bumukas, sumara, at bumukas muli. Ang kanyang panga ay gumaganap ng mechanical na function ng pagsasalita ng hindi gumagawa ng tunog. Isang buffer, overflow ng mga tugon na nakikipagkumpetensya para sa parehong output channel. Mayroon ako ng financial records para sa consulting firm ni Lira. Patuloy ko $340,000 mula sa Rivera Family Trust sa loob ng 24 na buwan. 12 transfers, Lolo's Trust, ang isa na itinalaga para sa edukasyon at advancement ng Rivera Descendant. Isinulang ko ang sarili ko sa pamamagitan ng 6 na taon ng night school sa aking sariling sahod. Ang aking advancement ay walang gastos sa trust na ito. Ang advancement ni Lira ay nakakahalaga ng 340,000 piso sa pagbibilang na higit pa sa buong edukasyon ko sa kolehiyo. Inilagay ni Lira ang kanyang ulo sa kanyang makamay, hindi isang performance, lamang ang galaw ng isang taong masyadong pagod upang hawakan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay naipit sa kanyang mga templo, at sa pagitan nila ay nakita ko ang kanyang bibig na gumagalaw, bagaman walang mga salitang lumabas. Parang siya ay nagbibilang ng isang bagay na tanging siya ang makakarinig. Ang prang iyon ay para sa atin lahat, sabi ni Lira sa kanyang ngapalat. Sinabi ni nanay na ito ay flexible. It was flexible enough to cover your failed business for 2 years. It was not flexible enough to buy me a single textbook. Ang mukha ni nanay ay naging puti pagkatapos ay pula. Ang kulay ay gumagalaw sa kanyang balat sa paraan ng panahon na gumagalaw sa isang lambak ng mabilis at ng walang pahintulot. Ang kanyang mga kamay ay naipit na patak sa mesa na sumasalamin sa postura ni tatay mula sa mga unang minuto. At sa unang pagkakataon sa buong gabi, siya at ang kanyang asawa ay mukhang ginagawa ang parehong bagay. Wala kang karapatan na i-access ang record na iyon. Sila ay public filings, nanay. Ang trust ay nagre-report sa Estado taon-taon. Sino man ay makakahila nito. Hindi ito ang dapat na maging meeting na ito. Hindi. Ito ay dapat na ako ay sumusulat ng seke. Ang paraan na laging nangyayari. Maliban ngayon ang halaga ay may higit pang mga zero.
Tumingin ako kay tatay. Siya ay nakaupo ng napakalaki, tulad ng pagkakaupo niya sa bawat confrontation. Sa bahay na ito sa loob ngang mahabang panahon na naalala ko. Mga kamay na patag, bibig na sarado, mga mata sa mesa, ang postura ngang isang lalaki na gumugol ng 30 taon sa pagpili ng katahimikan kaysa katotohanan at tinawag itong kapayapaan. Kinuha ko ang berdeng notebook mula sa aking bag at inilagay ito sa mesa sa pagitan namin. Binuksan ito sa unang pahina. Ang kanyang sulat kamay para kay Kai na nakakakita ng magay ng iba. Ibinigay mo sa akin ito nang ako ay 12, sabi ko. Nakmamaneho ka sa akin patungo sa Karindrea tuwing Sabado sa loob ng 3 taon at tinuruan mo akong makod sa iyong lumang laptop. Basic muna. Pagkatapos Python. Pagkatapos kung paano gumagana ang data structures. Nag-order kang itlog at hindi kailanman ipinaliwanag kung bakit mo ito ginagawa. Ipinakita mo lang. Ang aking boses ay gumagawa ang isang bagay na hindi ko autorisado, na nagiging mas malambot sa halip na mas matigas. At pinayagan ko ito dahil ang bahaging ito ngang kwento ay hindi tungkol sa volume. Bawat equation sa notebook na ito ay ang pundasyon na algorithm na lisensyado na global tech para sa 56 na milyon kada taon. Ikaw ang naktanim ng binhi na iyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako makakagawa ng anuman. Bumaksak ang baba ni tatay. Ang kanyang makamay na patuloy na patag sa mesa ay nagsimulang nanginginig sa paraan na nagpapaalala sa akin nga aking sariling makamay sa sahig ng banyo noong nakaraang gabi. Isang pagyanig na nagmumula sa isang lugar na mas malalim kaysa kalamnan. Ngunit hindi mo kailanman sinabi ang anuman sa harap niya. Tiningnan ko si nanay, pagkatapos ay pabalik sa kanya. Hindi kahit isang beses. Binigyan mo ako ng lihim na wika at pagkatapos ay nakunwari kang hindi mo ito sinasalita. Tinuruan mo akong magtayo sa dilim at pagkatapos ay tumayo ka sa liwanag at hindi nagsalita habang sinasabi niya sa lahat na ako ang mabagal. Alam ko, sabi ni tatay, 2 salita. Ang kanyang mata ay basa at ang kanyang boses ay nabasag sa pangalawang salita. Isang tunok na parang isang beam na sa wakas ay sumuko pagkatapos ng mataon ng pahawa ng bigat na hindi ito narrate. Tiningnan ni Lyra ang notebook. Hindi ko alam tungkol dito, sabi niya, at ito ang unang pangungusap na sinabi niya. Sa buong gabi na hindi na draft ng ating ina. Huminga ang kwarto. Ang orasan ng lolo ay tumitik. Itinaas ni Lyra ang kanyang ulo at tiningnan ang notebook. Pagkatapos kay tatay, pagkatapos sa akin, at isang bagay na dumaan sa kanyang mukha na hindi ko kailanman nakita roon. Isang bagay na hindi kompetisyon o awa o ang polished blankness na karaniwan niyang suot sa bahay na ito. Mukha itong recognition. Parang nakikita niya ako sa unang pagkakataon o nakikita ang sarili niya sa unang pagkakataon at hindi makapagpasya kung alin ang mas nakakagulo. Inabot ni nanay ang prospectus na parang pagilan nito ng mas malapit sa kanya ay may babalik ang original na arkitektura ng meeting. Maaari nating pag-usapan ang trust situation mamaya. Ang punto ay kailangan ni Lyra ng tulong ngayon at ikaw ay nasa posisyon upang ibigay ito. Iyon ang ginagawa ng pamilya. Ang pamilya ay nagpapakita rin sa graduations. Sabi ko ang pamilya ay tumatawag sa mga kaarawan. Ang pamilya ay naglalagay rin ng mga larawan sa dingding. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamalakas na tunog na narinig ko kailanman sa dining room na iyon. Mas malakas kaysa sa orasan, mas malakas kaysa sa bawat argumento na narinig ko sa pamamagitan ng basement ceiling bilang isang teenager. Ang mga kamay ni nanay ay patag sa mesa sa tabi na prospectus at tinitigan niya ako ng may ekspresyon na hindi ko ma-dekode. Isang bagay sa pagitan ng galit at ang pinakamahinang gilid ng isang bagay na maring kahihiyan, bagaman hindi ako magsasugal ng pera dito. Isinara ko ang notebook. Isinilit ang NDA pabalik sa aking folder. Iniwan ang prospectus kung saan inilagay ni nanay. Hindi hinawakan. Ang kanyang spiral binding ay nakakakuha ng overhead light.
Hindi ako mag-invest sa kumpanya ni Lira, sabi ko. Hindi ko popondohan ang imahe ng pamilyang ito sa sarili nito. Ginugol ninyo ang 10 taon na nakunwaring wala ako. At pagkatapos ay sumulat ang isang journalist ng artikulo at biglang ako ay sulit sa isang tawag sa telepono at isang hapunan ng kaldereta. Kung ang sinuman sa inyo ay gustong magkaroon ng relasyon sa akin, isang tunay, alam ninyo kung nasaan ako. Ngunit ito ay nagsisimula sa katapatan, hindi sa isang prospectus. Tumayo ako, kinuha ang aking bag, iniwan ang graduation cap sa mesa, sa tabing ang bukas na notebook at ang hindi. Hinawakan na kalderetang baka at ang dalawang dokumento na nagsasabing ang dalawang makaibang kwento tungkol sa kung ano ang pamilyang ito. Maari ninyong panatilihin iyon. Sabi ko na tinitignan ang chap. Hindi ko na ito kailangan. Walang sumunod sa akin sa pinto. Dumaan ako sa photo wall ng isang beses pa sa daan palabas. Ang diploma ni Lira mula sa prestigious school. Ang kanyang wedding portrait. Ang marathon medal. Ang Christmas photo na may aking half-crop na mukha. At sa ibaba, sa isang espasyo na hindi ko napansin. Noon dahil tinitingnan ko ang antas na mata at ang espasyo ay malapit sa baseboard. Isang maliit na rectangular patch na pintura na bahagyang mas magaan kaysa sa natitirang bahaging dingding. Ang laki at hugis ng isang frame na dating nakasabit doon at tinanggal. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob nito. Hindi ako tumigil upang tanungin. Isinara ang front door sa likod ko nang may malambot na click ng latch. Hindi slam. At naglakad ako patungo sa rental car sa dilim. Ang hangin ng Quezon City ay mainit at makapal, na may huling bahagi ng season ng Sampaguita na tumutulak sa aking balat. Ang porch light ay nakabukas na naghagis ng dilaw na bilog sa front steps, at sa likod ko, narinig ko ang orasan ng lolo sa pamamagitan ng saradong pinto, patuloy na tumitik, patuloy na sumusukat ng oras sa isang bahay kung saan ang oras ay gumalaw ng iba para sa bawat isa sa amin. Para kay Lira, ito ay ang accelerated clock ng tagumpay at attention. Para sa akin, ito ay ang mabagal na orasan na waiting rooms at walang laman na upuan at katahimikan na naipon na parang interes sa isang utang na walang umamin na utang nila. Nagmaneho ako ng walang musika, mga bintana pababa. Ang humidity ay pumasok sa sasakyan at umupo sa passenger seat kung saan ang graduation cap ay nasa umagang iyon. Ang steering wheel ay solid. Sa ilalim ang aking mga daliri at pinyanatali ko ang parahong mga kamay dito. 10 at 2. Ang paraan na tinuruan ako ng aking ama sa parking lot ng simbahan ng ako ay 15. Ang kanyang boses ay kalmado at tiyak. Mga kamay sa 10 at 2, mga mata sa daan, at kung may mag-cut off sa iyo, hayaan mo silang umalis. Palagi akong magaling sa pagpapahintulot ng mga bagay sa trapiko. Sa bawat ibang konteksto, ang kasanayan ay tumagal ng mga dekada upang ma-develop. Nagtunok ang aking telepono sa console. Isang Quezon City number na hindi ko kilala. Hayaan ko itong tumunog. Ang birding notebook ay nasa passenger seat ngayon, kung saan ang folder ay, kung saan ang chap ay bago iyon. Ang seating arrangement ay patuloy na nagbabago at ako ang nagdedesisyon kung ano ang nakaupo sa tabi ko. Nagtunog ang aking telepono ng 2 beses pa bago ako makarating sa highway on-ramp. Hayaan ko ang parehong matawag na pumunta sa voicemail. Anuman ang sasabihin nila ay maaring umiral sa isang recording, isang format na maari kong iproseso sa aking sariling schedule, sa aking sariling espasyo, nang walang pressure ng real-time response. Iyon ang aral na tinuruan sa akin ng dyslexia bago ako makaroon ng wika para dito. Hindi bawat input ay kailangang iproseso sa bilis na ito ay dumarating. Ang ilang data ay mas mahusay na hawakan ng asynchronously. Sa isang lugar lampas sa city limits, ang mga streetlights ay lumabo at ang daan ay bumukas at ang langit ay naging bersyon ng sarili na umiiral lamang sa pagitan ng malungsod
Madilim at malawak at mapagbigay na may uring liwanag na tumatagal ng milyon-milyong taon upang dumating. Nagmaneho ako sa paraan na nakokode ako sa malinis na manggalinya na kinokompres ang sobra, na pinapanatili lamang ang istruktural na kinakailangan upang hawakan ang buong bagay na makasama. Ang highway ay umaabot sa unahan, at sa likod ko, ang Quezon City ay lumiit sa isang glow sa abot tanaw. Sa parehong paraan na ito ay lumitaw sa bawat oras na nagmaneho ako palayo dito. Maliban sa oras na ito, ang rearview mirror ay nagpapakita ng isang lungsod kung saan ako ay tapat, at iyon ay nagbago sa geometry ng pag-alis. 4 na buwan mamaya, ang aking opisina sa Cebu ay amoy pa rin ng bagong carpet at ang espresso machine na pinilit ni Mira na bilhin ko para sa team pagkatapos niyang bisitahin minsan at ideklara ang drip coffee na insulto sa kamalayan. Nag-hire ako ng 3 engineers, bawat isa ay tahimik at tiyak at ang uri ng taong nakikipag-usap ng pagmamahal sa pamamagitan ng pag-ayos ng bugs sa code ng isa't isa ng hindi hiniling. Nagtatrabaho kami sa isang converted warehouse space sa timog ng isang lugar sa Cebu, kung saan ang makisame ay sapat na mataas upang mag-isip, at ang ulan sa magabintana ay tunog pareho sa aking apartment. Malaban ang gayon ito ay background music para sa isang bagay na itinayo ko kasama ng ibang mga tao, na isang ganap na ibang frequency. Sa dingding sa likod ng aking desk, na-frame ko ang unang pahina ng Birdang Notebook. Hindi ang buong libro, lamang ang pahina na may inscription. Ni tatay at ang aking 12 taong gulang na pagtatangka sa diagramming data flow, ang mabilog at arrow ng isang isip na nagbubuo na ng arkitektura bago ito makaroon ng bokabularyo upang pangalanan kung ano ang ginagawa nito. Ang mabisita ay minsan ay nagtatanong tungkol dito. Sasabihin ko na ito ang unang draft na sapat na malapit sa katotohanan, at ang buong katotohanan ay sa akin upang panatilihin. Ang consulting firm ni Lira ay nagsara 2 buwan pagkatapos ang hapunan. Tinawagan niya ako sa linggo nang mangyari ito, at ang aking katawan ay nakhanda para sa pamilyar na pattern. Galit, isang pitch, o ang loaded silence, na nauna sa isang request para sa pera. Sa halip, tinanong niya ako kung paano ako natuto ng code. Tinuruan ako ni tatay. Sabi ko, mga Sabado ngang umaga sa isang karinderya na nail salon na ngayon. Hindi niya kailanman sinabi sa akin iyon. Hindi niya kailanman sinabi sa sinuman. Iyon ang guring punto. Nag-usap kami sa loob ng 20 minuto. Ito ay awkward, puno ng mapaginto na masyadong mahaba at mga pangungusap na nagsisimula sa gitna at walang patutunguhan. Sinabi niya sa akin na kumuha siya na trabaho sa isang non-profit sa isang lugar sa labas ng Maynila, isang bagay na may kinalaman sa grant writing para sa education programs. Sinabi niya na gusto niya na walang kinalaman ito sa mga inaasahan ng ating mga magulang. Sinabi ko na iyon ay marahil ay magandang lugar upang magsimula. Tumawa siya na maikling sorpresa na tunog na parang nakalimutan niya na kaya niya itong gawin. Nag-usap kami ng 3 beses mula noon. Hindi pa kakaibigan. Hindi pa. Marahil ay hindi kailanman. Ngunit isang bagay na mas bago at mas kaunti ang dekorasyon kaysa sa mayroon kami noon, na walang anuman na pinalamutian bilang kabaitan. 3 tawag sa telepono ng walang script. 3 pag-usap kung saan wala sa amin ang nagsasagawa para sa audience ni nanay. Sa huling tawag, sinabi niya sa akin tungkol sa isang grant na isinusulat niya para sa isang literacy program sa rural na lugar. At siya ay tumigil at sinabi, patuloy kong iniisip ang tungkol sa iyo, tungkol sa kung gaano kahirap ang paaralan na walang nakakakitang dyslexia. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng sinuman sa aking pamilya ang salitang iyon. Sinabi ko ang isang bagay na neutral, isang bagay na nagpapanatili sa pag-usap na gumagalaw ng hindi, binubuksan ang isang pinto na hindi pa ako handang lakaran. Ngunit ang salita ay nanatili sa aking dibdib sa loob ng mga araw pagkatapos
Isang maliit, tiyak na pakilala na dumating 20 taon na huli at mula sa isang direksyon na hindi ko inasahan. Ito ay manipis at bago at posibleng temporaryo, at iniwan ko ito ng mag-isa upang makita kung ano ito ng walang aking interference. Ang ilang sistema ay nangangailangan ng oras upang mag-stabilize bago mo simula ng pag-optimize sa kanila. Dumating ang isang package sa aking opisina sa unang bahagi ng Pebrero, na forward mula sa aking apartment. Walang return address, ngunit ang sulat kamay sa label ay ng aking ama. Ang perhong mabilis na maliit na mga letra mula sa inscription ng notebook. Sa loob, nakabalot sa isang pirasong ang pahayagan mula sa isang linggo na hindi ko maalala, ay isang larawan na hindi ko kailanman nakita. Si tatay at ako, nakaupo sa booth ng karinderya sa dating kalye. Ako ay 13 sa larawan, ang aking buhok sa pointile, ang aking mamata sa screen laptop, ang aking bibig ay bahagyang bukas sa paraan na ito ay nagiging kapag nakonsentrate ako. Siya ay sumandal sa ibabaw ng aking balikat na tumuturo sa isang bagay sa display gamit ang kanyang hintuturo, ang kanyang ibang kamay ay nakabalot sa isang coffee mug. Pareho kami sa parehong mundo sa likod sa lapis na halos hindi na makita. Sabado, pinanatili niya ito sa kanyang wallet. Iyon ang sinasabi ng crease mark. Matao ng pagtiklop at pagbubukas sa gitnang linya. Ang papel ay malambot at may buhok sa matahi. Manipis sa masulok kung saan ito ay tumutulak laban sa credit cards at grocery receipts at anumang iba pang dala and isang lalaki sa kanyang back pocket sa loob and 10,000 araw and ordinaryong buhay. Ang uring pinsala na nangyayari lamang sa isang bagay na dalangang isang tao saan man nang hindi ipinapakita sa sinuman. Isang pribadong archive, isang compressed file na hindi niya na-transmit ngunit hindi kailanman tinanggal. Walang note na kasama. Lamang ang larawan at ang wrapping ng pahayagan at isang postmark mula sa Quezon City. Umupo ako sa aking desk ng matagal pagkatapos buksan ito. Ang aking kape ay lumalamig, ang paraan na laging lumalamig ang kape sa paligid ko, isang pattern na napakapare-pareho na ito ay maaring isang personal na katangian. Ang mga engineer ay nasa backroom, ang kanilang mga bosses ay mababa at technical. Ang tunog ng mga taong nagtatayo ng isang bagay na magkasama at ang kaibahan sa pagitan ng tuno na iyon at ng katahimikan sa larawan ay isang bagay na maari kong hawakan sa parehong nga kamay at hindi ganap na isara ang aking mga daliri sa paligid nito. Nagpost si nanay ngang isang bagay sa Facebook sa parehong oras. Isang quote graphic tungkol sa pagalang sa bawat paglalakbay sa isang font na dinisenyo para sa mga taong nakakamalingang sentiment sa pagbabago. Walang direktang kontek sa akin, walang tawag sa telepono, walang liham, nag-like ang tiya sa post. Si Mira ay nag-screenshot nito at nag-text sa akin ng walang komento maliban sa isang solong period na siyang paraan ni Mira ng pagsasabing lahat at wala ng sabay. Ang photo wall sa hallway nga aking mga magulang. Ayon sa isang mutual acquaintance na nakilala ni Mira sa isang fundraiser sa Quezon City, ay may bagong frame dito, maliit na nakaposition malapit sa ibaba. Ang acquaintance ay hindi nakalapit ng sapat upang makita kung ano ang nasa loob. Ako rin. At kung ito ay naglalaman ng aking muka o isa pang accomplishment ni Lira o isang bagay na iba, ay isang tanong na pinipili kong iwanang hindi nasasagot sa ngayon, ang graduation cap ay nananirahan sa isang hook sa tabi ng aking front door, sa tabi ng aking rain jacket at isang payong na pagari ko sa loob ng 2 ton at hindi kailanman binuksan. Hindi isang tropeo, hindi isang simbolo. Lamang isang sombrero na sa wakas ay sinuot ko. Ang tassel ay sumasabay kapag dumaan ako rito sa maumaga, na binibilang ang oras sa isang wika na tanging ako ang makakabasa. Hawak ko ang larawan ni tatay sa aking desk. Sa isang Martes ng hapon habang ang mga server ay humuhuni sa backroom at ang ulan ay gumagana sa mga bintana at ang aking tatlong engineers ay tahimik na nagaway tungkol sa database.
indexing sa paraan na nangangahulugang sila ay masaya. Ang Chris sa gitna ng larawan ay nagiwalay sa kanyang balikat mula sa akin. Isang malinis na tiklop sa gitna ng frame. At tinakbo ko ang aking hinlalaki dito na naramdaman ang texture ng mga taon na nakompress sa papel. Bahagi sa akin ay patuloy na nagsacheck. Sa bawat oras na naktunog ang aking telepono, may kalahating segundo kung saan ang signal ay umabot sa aking utak bago mahuling ang rational processing. At sa kalahating segundong iyon, umaasa akong ito ay ang aking ina na tumatawag upang sabihin ang isang bagay na tunay. Hindi ang Facebook version ng Pride, hindi ang hostess voice, lamang ang aking pangalan ng walang request na nakakabit dito. Isang pagbati na nangahulugang nakikita kita sa halip na kailangan kita. Hindi ko iniisip na ang reflex na iyon ay ganap na mawawala. Natutunan mong mabuhay sa loob ng kalahating segundo. Ay rehistro ang input at pagkatapos ay hayan ang processing layer na gawin ang trabaho nito. Kilalanin ang signal. Itapon ang false pattern. Ipagpatuloy ang execution. Ang itinayo ko ay hindi kailanman tungkol sa pera. Bagaman ang pera ay tunay at ang brokerage statements ay patunay na ang competence ay may market value. Kahit na ang iyong pamilya ay hindi magtalaga sa iyong isa, ang itinayo ko ay isang wika. Kapag ang isa na ginagamit ng lahat ay patuloy na nakanulo sa akin, kapag ang mga letra sa pahina ay nagugulo at nagre-rearrange ang kanilang sarili at ang aking bibig ay hindi makabuo ang magasalita ng mabilis ng sapat upang tumukma sa bilis ng aking pag-iisip. Natakpuan ko ang ibang sistema. Isang sistema kung saan ang precision ay posable, kung saan maaari mong kunin ang isang gulo ng unstructured data, kilalanin ang red, alisin ang ingay, at i-compress ito sa isang bagay na malinis at functional at totu. Ang code ay nanatili kung saan ko ito inilagay. Ito ay nag-execute ang kung ano ang sinabi ko na ay execute. At kapag ito ay nasira, ang error messages ay nagsasabi sa akin ng eksakto kung saan ang fault at kung bakit, na higit pa sa ginawang sinuman sa dining room na iyon. Ang aking ama ay nagbigay sa akin ng notebook. Ang aking ina ay nagbigay sa akin ng dahilan upang punuin ito. Wala sa kanila ang nilayon na lumikha ng kung ano ang nilikha nila, na isang tao na makakaupo sa kanilang mesa, isuot ang cup na hindi nila nakita, at sabihin ang katotohanan ng hindi nangangailangan ng kanilang pagsangayon. Ang regalo at ang sugat ay dumating mula sa perahong bahay sa pamamagitan ng perahong hallway, lampas sa parehong dingding na hindi kailanman nakpakita ang aking mukha. Kung kailanman isinabit ni tatay ang larawang iyon sa hallway, nananatiling bukas na tanong, kung ang sagot ay mahalaga ay sarili nitong kawalan ng katiyakan, ang uri na natutunan mong dalhin sa paraan na dinadala mo ang isang susi sa isang pinto na maring hindi mo kailanman buksan. Ang ilang mga tanong ay mas kapakipakinabang sa kanilang pagtatanong kaysa sa kanilang pagsagot. Isang pinto na naiwan na bahagyang bukas ay nagpapapasok ng higit na liwanag kaysa sa isang binuksan ng malawak. Inilagay ko ang larawan sa aking desk sa tabingang framed na pahina ng notebook. Dalawang bagay na ibinigay sa akin ng aking ama, isa na may mga salita at isa na wala, parehong nagdadala ng parehong mensahe sa iba't ibang compression formats. Ang aking laptop ay may bagong dataset, isang bagong problema, isang bagong arkitektura na naghihintay na itayo mula sa lupa pataas. Ang cursor ay kumikislap sa walang laman na screen, pasensya at hindi nagmamadali, na humihinging wala maliban sa kung ano ang handa kong ibigay dito. Nagsimula akong mag-type.